Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang aga. Hallelujah. Dayawon ng Diyos. Hallelujah. Diyos gumawa ng langit at ng lupa. Purihin siya. Hallelujah. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin siya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya nakaraan ng mga linggo ay napag-aralan natin kung sino si Satanas. At napag-aralan din natin ang pagbabalik ni Kristo, ang kanyang mga saway, ang kanyang mga turo at aral, mga babala at hindi gusto ng Diyos. Napakarami na natin na pag-aralan. Ngayon, pag-aralan natin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ating pag-aralan. Ito'y nagbibigay buhay sa atin. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Galatia ay ganito. Galatia chapter 5 verse 25. Ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang maghari sa ating mga buhay. Dahil noong unang panahon, ang Diyos Ama ang namamahala sa atin. Pagkatapos si Kristo Jesus namamahala sa atin. At sa mga huling kapanahunan, ang Espiritu Santo ang namamahala sa atin. Ang Espiritu Santo, siya pinadala ni Kristo upang maging gabay natin, upang maging patnubay natin, at magtuturo sa atin kung paano makilala ang katotohanan, kung paano masunod ang Diyos, at kung paano matakot sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 15, yaman ng Diyos ang umirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal ano man ang inyong ginagawa. Sabi sa verse 16 ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Magpakabanal kayo, sabi ng Diyos, sapagkat ako ay banal. Ang sabi naman dito sa unang 1 chapter 2 verse 6, ang nagsasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Napakaliwanag ang nagsasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ni Kristo Jesus. Mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Napakaliwanag. Kaya sabi naman sa 1 chapter 3 verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayo mga anak ng Diyos. At yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila nakilala ang Diyos. Sabi sa verse 2, mga minamahal, sa ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat nakikita natin siya
siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino man may pag-asa sa kanya ay magpakalinis. Kaya ang sino man may pag-asa sa kanya ay magpakalinis. Tulad ni Kristo, siya ay malinis. Sabi naman dito sa verse 9, ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos, at yaman ng Diyos ang kanyang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Napakaliwanag. Dito natin makilala ang anak ng Diyos. Dito natin makilala ang anak ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 ay ganito, sa 1 chapter 1 verse 13, sabi dito, sila'y mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Napakaliwanag, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kaya sabi dito, sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Dahil ang sabi sa 1 chapter 3 verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ipinanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban ang tao ipanganak muli. Sabi dito, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Napakaliwanag, pinanganak sa Espiritu ng Diyos, born in Spirit, ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Si Jesus nagasabat, nagasiling ako sa imo, sang matuod, wala sing isa nga makakapasakop sa paghari sang Diyos, kung hindi siya matawo liwat. Born again in spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Hindi ito isang reliyon, kundi isa kung paano tayo mayroong relasyon sa Diyos. Mayroon tayong relasyon, kaya pinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa pita ng laman. Sabi dito sa 1 chapter 1 verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos, born in Spirit. Dahil ang sabi dito sa Roma, ay ganito ang sinasabi sa Roma, kailangan lahat ay ipanganak muli. Dahil nakita ni Jesus, ang lahat ay sumuway sa Diyos, ang lahat ay nagkasala sa Diyos. Kaya sabi dito sa Roma chapter 3, verse 23, sapagkat lahat ay nagkakasala at wala sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.
ang lahat ay nagkakasala at wala sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagpakasala sila tanan, kag nagpakalayo sa Diyos, nawadaan sang himaya sang Diyos. Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong magtaka, kailangan ipanganak muli. Huwag kayong magtaka, kailangan ipanganak muli. Sabi dito sa 1 chapter 1 verse 13, sila ay ngayon naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Kailangan ipanganak muli. Kailangan ipanganak muli dahil tayo upang maging anak tayo ng Diyos. Ang sabi naman sa Gawa, chapter 17, verse 29, yaman tayo mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain siya'y tulad ng larawang ginto, pilak bato, o kahoy na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Kaya tayo naging anak ng Diyos. Huwag nating akalain ng Diyos na sa langit ay tulad ng isang ribulto. Napakaliwanag. Yang sabi dito, ang ating Diyos na sa langit ay ganito, makinig kayo, upang madagdagan ang inyong karunungan. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya siya'y dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos Ama ay Espiritu, si Kristo Jesus ay Espiritu, at ang Espiritu Santo ay Espiritu, kaya dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag, ito ang hinahanap ng Amang nasa langit, nasambahin siya. Nasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ang hinahanap ng Amang nasa langit. Hallelujah! Kaya matagal na tayo nagsasamba, ngunit marami tayong hindi na nalalaman sa isang buhay Kristiyano na sumusunod sa Diyos. Kristiyano na may takot sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 16, bago si Kristo umakyat sa langit, ay kanyang sinasabi na ito. Sabi niya sa 1 chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan ng pag-alis ko ay kakabuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay na Espiritu Santo. Kung hindi ako aalis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Sabi sa verse 8, pagdating niya ay kanyang patunayan. Pagdating ng Espiritu Santo ay kanyang patunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. At ipakilala niya kung ano ang matuwid
At kung ano ang katulan ng kasalanan, ipakilala sa atin ng Espiritu Santo kung ano ang katulan ng kasalanan. Kaya lagi natin pinangangaral ang katulan ng kasalanan. Dahil dito ang mga tao nagkakasala sa paggawa ng kasalanan. Paano tayo maligtas? Paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kung lagi tayo gumagawa ng kasalanan? Kaya kailangan natin ang patnubay sa ating buhay, ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 16, verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat nagsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Ipahayag ng Espiritu Santo ang mga bagay na darating. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 15 verse 26, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya magpatuto tungkol sa akin. Magpatuto siya tungkol sa akin. Sabi ni Kristo, ang Espiritu Santo magpatuto tungkol kay Isus. Ang Espiritu Santo magpatuto tungkol sa Diyos. Sabi sa verse 27, at magpatuto rin kayo tungkol sa akin, kaya ito ating pinapatuto. Ito ang patuto na nais ng Diyos. Ipatuto mo ang Diyos Ama. Ipatuto mo si Kristo, ipatuto mo ang Espiritu Santo, sabihin mo ang katotohanan tungkol sa kasalanan na ito hindi gusto ng Diyos. Dito ang mga tao mapapahamak sa paggawa ng kasalanan. Kaya ito lagi natin pinapangaral dahil nais ng Diyos iligtas tayo. Nais ng Diyos iligtas tayo. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, siya ang magtuturo sa inyo. Ang Espiritu Santo magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpaalala sa lahat na sinasabi sa inyo. Kaya minsan nagbabasa tayo ng Biblia, maraming mga bersikulo na hindi natin alam. Halos nakalimutan natin, ngunit nagkaroon tayo, nagsishare tayo sa mga tao tungkol sa Diyos. Bigla na yan ay ang nabasa mo na bersikulo na hindi mo na naalala, bigla lang yan papasok sa isip mo at naalala mo at naisabi mo. Kaya maliwanag ang sabi dito, sa patnubay ng Espiritu susuguin ng Ama sa pangalan ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalala sa inyo. Ang Espiritu Santo nagpaalala sa atin. Napakaliwanag. Kaya sabi naman sa Marcos chapter 13 ay ganito. Sabi sa Marcos chapter 13 ay ganito naman sinasabi sa atin ng Diyos. Marcos chapter 13 verse 11, kapag kayo dinakip na nila at hirap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sabihin ninyo sa oras na yun. Sasabihin ninyo ang anumang ipinagkaloob sa inyo
Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang magsasalita kung ano ang dapat natin sasabihin. Kaya napakaliwanag, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Siya ang ating gabay, patnubay. Siya mag-guide sa atin. Siya ang magtuturo sa atin. Kaya ang sabi dito sa Lucas chapter 12, verse 12 ay ganito ang sinasabi. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sasabihin. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating sasabihin. Sabi sa verse 10, ang sino man magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Napakaliwanag. Kaya kung ang Espiritu Santo magtuturo sa ating kung ano ating sasabihin, ito napakadelikado. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kaya maraming mga tao lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Dahil sabi dito sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humamak hindi sa tao na nagsasalita, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Napakaliwanag, sa Diyos siya humamak, sa Espiritu Santo siya humamak. Sa Diyos siya humamak na nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Kaya napakadelikado. Kaya pinangaral natin ito dahil mahal kayo ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon kayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Dahil mahal kayo ng Diyos. Dahil kung hindi ninyo alam ito, tiyak magkakasala kayo sa Espiritu Santo. At kayo magkaroon ng kasalanan na walang kapatawaran. Tingnan mo, magwali kami sa iba't ibang lugar umagang-umaga pa noong unang panahon. Maaga pa siya lumait sa Espiritu Santo. Kaya umagang-umaga, nagkaroon na siya ng kasalanan na walang kapatawaran. Ibig sabihin, pagkasalanan na walang kapatawaran, mamatay ka lang, hindi ka na mapatawad ng Diyos. Dahil ang sabi sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi na mapapatawad ang kanyang kasalanan, ay hindi na mapapawi kailanman. Hindi na mapapawi kailanman. Kaya napakadelikado kung wala tayong alam. Nagyabang-yabang lang tayo sa ating mga kasamaan. Hindi natin alam, nagkaroon na tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Nagkaroon na tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Kaya ang sabi naman dito sa Lucas ay ganito, Lucas chapter 12, verse 5, ay ganito ang sinasabi sa Lucas chapter 12 verse 5. Sabi dito, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katatakutan. Sabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katatakutan. Katatakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang may bulid sa impyerno. Sinabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Ang Diyos. Ang Diyos hindi ang dapat ninyong katakutan. Napakaliwanag. Kaya sabi dito sa unang Tesalonica chapter 5, ay ganito naman sinasabi sa unang Tesalonica chapter 5. Sabi dito, verse 19,
Huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi sa verse 23, naway lubusan kayong pakabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilin niya na walang kapintasan ang buo ninyong katawan. Naway panatilin niya na walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat ang tumawag sa inyo, tapat na tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Kaya sabi dito sa unang Tesalonica chapter 2 verse 4, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na kasiyasat sa ating mga puso. Ngayon, nangangaral tayo ang Diyos na katingin sa atin. Sinesiyasat ng Diyos ang ating mga puso kung tayo ba sing-ayon sa Kanyang salita o kaya hindi. At sinisiyasat din ng Diyos ang puso ng mga ngaral kung siya ba ay sa Diyos o naglilingkod siya sa Diyos o kaya naglilingkod lamang siya sa kanyang sarili. Dahil maraming panahon ngayon, marami ngayon naglilingkod hindi sa Diyos. Doon siya naglilingkod sa kanyang reliyon. Sa reliyon siya naglilingkod, hindi sa Diyos. Napakarami na ngayon. Kaya ito ang nais ng Diyos, na dapat ang maglingkod sa Kanya, nabigyan niya ng kasiyahan ng Diyos, hindi ang tao. Paano nila mabigyan ng kasiyahan ng Diyos? Sabi ng Diyos, ipahayag mo ang aking salita. Salita ng Diyos ipahayag mo, hindi doktrina ng reliyon. Hindi sarili mong kuro-kuro at opinyon. Ang nais ng Diyos ipahayag mo ang kanyang salita. Kita mo, 2025 years na nakaraan, mga tao walang alam sa salita ng Diyos. Dahil ang akala ng iba kung magsalita-salita siya, rebelisyon. Hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng rebelisyon. Ang rebelisyon ay ang bersikulo na sinasabi mo. Kapag ang isang bersikulo in-expand mo lamang ng iba't ibang anggulo upang manawaan ng tao, yan ay isang ekspansyon, hindi yan rebelisyon. Ang rebelisyon, yung ang bersikulo na in-expand mo. Yan ang rebelisyon, yung salita ng Diyos. Pira talaga kung narinig natin ang Diyos nagsasalita sa atin. Yan ay rebelisyon. Ngunit mga bagay na yan, napagmala ng tao, akala niya ay rebelisyon, hindi yan rebelisyon. Ekspansyon lang yan ng ating pag-iisip dahil binigyan tayo ng Diyos ng utak, power of mind, may kapangyarihan ng ating pag-iisip, kumilala ng mga bagay at explain niya. Ngunit ang rebelisyon doon, ang bersikulo na binasa mo at in-explain mo, yan ang rebelisyon ng Diyos. Yan ay salita ng Diyos. Maraming mga bagay na dapat natin maunawaan. Kaya sabi dito,
Sa 1 chapter 8 verse 13, nakilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan nagpapalaya sa atin. Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang katotohanan na nagpapalaya sa atin? Sabi ni Jesus sa 1 chapter 17 verse 17, italaga mo sila sa katotohanan. Italaga mo sila sa katotohanan, sapagat ang salita ko ay katotohanan. Ang salita ng Diyos nakasulat sa banal na aklat. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Kaya ang sabi naman dito sa Deuteronomy ay ganito naman, chapter 4, verse 2, huwag ninyo itong dagdagan. Huwag ninyong bawasan, sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Ibig sabihin, sundin nyo walang labis at walang kulang. Bakit? Dahil ito ang batas ng Diyos na dapat nating sundin. Tulad ng batas ng gobyerno, nakasulat ang batas ng gobyerno. Pwede ba yan na laktaw-laktawan mo pag sabi ng batas ng gobyerno? Hindi. Basahin mo yan ang buo. Buo yan. Hindi na putol-putulin mo. Pag-explain ng batas ng gobyerno o kaya ikwento mo, hindi yan batas ng gobyerno, kininto mo lang. Ngunit pag binasa mo ang artikulo ng batas ng gobyerno, yan ay tunay na batas. Ganyan din ang salita ng Diyos. Ito'y batas ng Diyos. Pag binasa mo ang buong bersikulo, binasa mo ang batas ng Diyos. Tingnan mo, kahit sa korte, magsabi ka ng batas ng gobyerno, hindi mo kumpleto, hindi yan matanggap. Nakasulat sa dokumento mo, ang pagsulat ng batas ng gobyerno, putol-putol, hindi kumpleto, may kulang, hindi na yan matanggap. Kinakailangan kumpleto, nakasulat kung ano nakalagay doon, yun ang ilagay mo. Yan magdala ng batas ng gobyerno. Ganyan din magdala ng batas ng Diyos. Kumpleto, huwag mo ikwento, sabihin mo, ang bersikulo yan ang tutunay na batas ng Diyos na sinasabi mo. Kailangan sa pangangaral, mayroon tayong alam ng katotohanan kung paano gamitin ang batas ng Diyos. Kung paano gamitin, tulad sa gobyerno tayo, kung paano natin gamitin ang batas ng gobyerno. Ang batas ng gobyerno, ito'y mabuti. Ngunit kung ibaluktutin mo ang batas ng gobyerno, hindi na yan mabuti. Ganyan din ang salita ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay mabuti. Ngunit kapag binaluktot mo ang batas ng Diyos, ito hindi na mabuti. Kaya tingnan natin, marami ng mga tao, 2025 years na hindi nila kilala ang Espiritu Santo. Marami hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala si Kristo Jesus, hindi nila nakilala ang Espiritu Santo. 2025 years hindi nila kilala ang Espiritu Santo na isang Panginoon. Hindi nila kilala ang Espiritu Santo na isang Panginoon. Panginoon natin, siya naghari sa ating kapanahunan. Kung sakaling dumating si Kristo, magkaroon ng rapture, ang Espiritu Santo magdala sa atin sa langit. Akyat tayo sa langit kasama ang Espiritu Santo at ang papasok na ngayon ang Antichrist at papasok na rin ang galit, ang puot ng Diyos sa lahat ng tao na sumusuway sa Diyos. Hindi sumusunod sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos. Kaya ito makinig kayo para madagdagan ang ating kaalaman. Sabi dito sa 2 Corinto chapter 3, verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang sumpa. Pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang sumpa. Sabi sa verse 17, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Napakaliwanag. Ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan.
kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, naging malaya tayo. Nalaya tayo sa mga kapos ng dyablo sa paggawa ng kasalanan. Naging malaya tayo sa mga kasinungalingan, maling aral at maling katuruan. Dahil nandito sa atin ang Espiritu Santo. Maliwanag, sabi dito sa verse 16 to 17, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Ang sabi sa verse 10, ngayon naalis ang talukbong sa ating mukha, tayo lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon, at ang kaningningan niyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Napakaliwanag, ang Espiritu Santo ay Panginoon. Kaya sabi sa Mateo chapter 28 verse 9-10, sabi dito, bautismuhan mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bautismuhan mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Isang Panginoon. Dahil kung hindi siya Panginoon, sabihin lang, bautismuhan mo sa ngalan ng Ama, ng Anak. Ngunit sinabi, bautismuhan mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo pala ay isang Panginoon. Ang akala nila ay hangin lang, na parang walang silbi sa kanila. Hindi nila alam ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Ito'y kapangyarihan ng Diyos, dahil sabi sa Lucas chapter 24 verse 49, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako sa aking Ama. Kaya huwag kayong alis sa lungsod hanggang hindi kayo pagkaluban ng kapangyarihan mula sa itaas. Kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, na isang Panginoon. Kaya maliwanag, kapag nilait natin ang Espiritu Santo, wala tayong kapatawaran. Ibig sabihin, mabigat siya na Panginoon. Wala kang kapatawaran kapag nilait mo ang Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga taong lahat na kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan, ay hindi mapapawi magpakailanman. Kaya ang Espiritu Santo ay isang Panginoon. Kapag nilait natin ang Espiritu Santo, wala tayong kapatawaran. Antayin na lang tayong mamatay, at doon na tayo itapon sa lawang naglagablab na apoy na asupri, na siyang pangalawang kamatayan. Kaya maraming mga tao lumait sa Espiritu Santo, kaya kabag-abag ang kanilang buhay. Naputol na ang pag-asa nila sa buhay na walang hanggan sa langit, kundi doon na sila nakakandidato sa buhay na walang hanggan, doon sa impyerno. Kaya mas maganda wala naman tayong alam, wala tayong pinagbasahan. Ang narinig natin mga turo ng doktrina ng reliyon, mas maganda makinig tayo para madagdagan ang ating kaalaman. Ang aming pangangaral, hindi ito isang reliyon. Kung paano kayo magpagrelasyon sa Diyos, kung paano ninyo masunod ang Diyos. Hindi namin pinagmamalaki ang aming reliyon. Ang aming pinagmamalaki ay si Kristo Jesus, ay ang Diyos. Ang aming pinangangaral, hindi reliyon namin, kundi ang Diyos, kundi si Kristo Jesus. Walang maligtas sa reliyon. At sa reliyon pumasok na
ang dyablo sa bawat reliyon. Paano siya pumasok ang dyablo sa bawat reliyon? Tinuturuan kayo ng doktrina ng reliyon, salip doktrina ni Kristo Jesus sa banal na aklat, salip doktrina ng Diyos sa banal na aklat, tuturuan kayo ng doktrina ng reliyon. Kaya maraming namatay, hindi nila nakilala ang Diyos, hindi nila nasunod ang Diyos. Dahil wala silang alam. Nakita natin ang mga tagapagturo ng kasinungalingan. Pinagbabawal noon ang Biblia. Noong unang panahon, pinasunog pa. Ngunit hindi madlangan ang salita ng Diyos. Salita ito ng Diyos. Hindi madlangan. Ngunit ngayon, ang pag-adlang nila sa pamagitan ng doktrina ng reliyon. Dahil lahat ng reliyon may doktrina. May doktrina. Bakit? Nandoon ang pira sa doktrina. Dahil ang salita ng Diyos ay walang pira dito. Nakuhaan mo ito ng libre. Ang kaligtasan, libre binigay ni Kristo. Walang bayad. Kaya pamahagi mo walang bayad. Ngunit sa doktrina, nandun ang pira. Dahil kung ang reliyon walang doktrina, hindi makapira. Dahil ang doktrina nila, igit nila kung paano ka bumigay, magbigay. Yan isang doktrina ng reliyon. Tama na naman yan noon ng ikapo yan ng Old Testament. Pero sa New Testament, wala ka nang mabasahan na binanggit dito tungkol sa ikapo. Ang pahayag dito sa atin ng Diyos ni Kristo Jesus, magbigay ka ayon sa iyong puso. Dahil noong unang panahon, mga tao doon, hindi magastos. Ngayon, ikwintahan mo isang tao, sahod niya si kapo. Hindi mo alam, nagbo-board yan. Hindi mo alam na may 4 na bata nag-aaral yan. May pinapakain yan, nagbayad pa tubig, kurinte. Kaya alam ng Panginoon, sabi ng Panginoon, magbigay na galing sa iyong puso. Dahil alam ng Panginoon, darating ang araw, marami tayong kabigatan sa buhay. Kaya hindi mo na makwinta yan, yung kinikita ng tao na bilangan mo talaga. Kaya sa panahon ni Kristo, pinagsabihan na yan ang mga lingkod ng Diyos tungkol sa ikapo na yan. Sinaway sila dahil ginagamit yan minsan. I-manipula ang mga tao upang magkapira. Ang salita ng Diyos, ito'y binigay ni Kristo ang kanyang buhay upang ikaligtas natin, hindi para bayaran natin ang Diyos. Ang ibayad natin dito, kung katawan niya binigay niya sa atin, dapat ang katawan mo rin, ang ibayad mo kay Kristo, hindi pira. Hindi kailangan ni Kristo ang pira mo, kailangan ni Kristo ang puso mo na tapat sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Ang puso mo sa Diyos, wala sa pira. Ang puso mo sa Diyos, wala sa reliyon. Yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pira mo. Kailangan ng Diyos ang katapatan mo, katapatan ng puso mo. Nakita natin. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, maunawaan natin ito. Maunawaan natin, marami tayong maunawaan. Hindi nila binigyan halaga ang Espiritu Santo, kaya ang ating pinag-aralan ngayon ang Espiritu ng Diyos ay isang Panginoon. Siya ang ating patnubay, ang ating gabay, siya ang ating tagapagturo. Dahil ang sabi dito, sa Roma, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 8 verse 26, ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumulog para sa atin sa parang di magagawa ng pananalita.
tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Kung nagpapasakop tayo sa Diyos, kung hindi naman tayo nagpapasakop sa Diyos, hindi tayo tutulungan ng Espiritu Santo. Ang tinutulungan ng Espiritu Santo, ang nagpapasakop sa Diyos, ang sumusunod kay Kristo Jesus. Dahil masasabi dito, kaya hindi naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo na sa ating kahinaan. Pinapalakas niya tayo. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu Santo ang lumuluhog para sa atin sa paraang hindi magagawa ng pananalita. Ano ito? Salitang di magagawa ng pananalita. Speaking of tongues, yan ang panalita di magagawa ng pananalita. Ngayon, nilait ng tao, maraming naglalait dito, sabi nila, ay mga umang yan, ay di sa demonyo yan. Sige nga, pakinggan ninyo kung sa demonyo ito, ang speaking of tongues. Dahil nagsasalita sila, walang silang basihan. Bunga lang yan ng mga kanilang mga opinion na kulang sa kaalaman. Dahil sabi sa unang Korinto, chapter 14, verse 2, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap. Ang nagsasalita ng iba't ibang wika, speaking of tongues, sa Diyos nakikipag-usap. Hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon din nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nagipag-usap. Sa Diyos pala siya nagipag-usap. Sabihin natin na umang. Hindi sa palagay natin, hindi tayo nagkasala sa Espiritu Santo. Sabihin natin sa demonyo, hindi kaya sa palagay mo nagkasala ka na sa Espiritu Santo. Kaya maraming mga tao, sabi ni Propeta Uzias, chapter 4, verse 6, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman, lack of knowledge. Dahil ang kaalaman natin, doktrina ng reliyon lang. Wala tayong alam sa nakasulat sa banal na aklat, sa sinasabi ng Diyos. Kaya maraming napahamak. Napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman, lack of knowledge. Kaya kung kulang ang ating kaalaman, humingi tayo sa Diyos. Paano? Nandito na dumating ang hiningi mo na ipaliwanag ang salita ng Diyos. Dapat pakinggan mo para madagdagan ang kaalaman mo. Dahil kung hindi natin pinakinggan, hindi ka madagdagan ang kaalaman mo. Dahil ang sabi dito sa Roma, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Siya lalapit sa Diyos, manalangin sa paraan, sa paraang hindi maunawaan na salita. Yan ay natawag speaking of tongues. Kaya maliwanag sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 2, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 4, ang sariling pamumuhay espiritual ay mapinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan, kapag nag-speaking of tongues ka, pinapaunlad niya ang pamumuhay mo espiritual. Kaya mo manalangin ng 3 oras. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila'y kangalan ng mga iyon. At di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Yung mga bagay na espiritual,
ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Hindi mo timunawaan sa sarili mong karunungan. Hindi mo maunawaan sa sarili mong karunungan. Dahil ang sabi dito sa Pedro, sinabi dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 20, sa kanyang, sabi dito, sa unang Pedro, ikalawang Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula sa ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbubuhat sa kaluban ng tao ang hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong inakasiya ng Espiritu Santo. Kaya maraming mga tao, kahit basahin ang salita ng Diyos, hindi niya maunawaan. Ang pagkaunawa niya ay mababaw lang, mababaw. Hindi niya naabot ang tunay na espiritual na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya yung iba nagsasalita na lamang ng sariling kuro-kuro at opinyon. Para sabihin niya, sigurado hindi siya magkamali. Ngunit hindi niya alam ito'y malaking pagkakasala sa Diyos. Kaya itong magsalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao. At nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Pagkatapos sabihin natin na umangang tao ngayon, demonyo yan. Ano ngayon ang pakiramdam ng Espiritu Santo? Hindi kaya siya nagagalit sa iyo? Hindi kaya ikaw ay may kasalanan na walang kapatawaran? Dahil sabi dito sa verse 39, kaya mga kapatid, pagka nasahin ninyo magpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbabawal ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Huwag naman ninyong ipagbabawal. Dahil sabi dito, ang nagsalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Nagsasalita ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, yaong naman nagpapayag ng salita ng Diyos. Ay nagsasalita sa mga tao sa ikatibay ng kanilang panampalataya, ikalakas ng loob at nakakaliw. Ang pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ay pinaunlad sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa verse 37, kung inakala ninyo man na siya ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin ang utos ng Panginoon. Ang isinulat ko sa inyo, saan ba isinulat ng Panginoon ang kanyang salita? Dito sa banal na aklat, sa Biblia. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 4:10, verse 1, ang pag-ibig ko ngayon, ang iyong pagkamitiin, nasahin ninyo mga kaloob espiritual, lalong-lalo na ang magpahayag ng salita ng Diyos. Napakaliwanag. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila'y kahangalan ng mga iyon ay hindi nila naunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa parang espiritual. Ang sabi sa verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu
ang kalagahan ng bawat bagay. Kapag tayo may Espiritu Santo, makita natin kung gaano kalaga ang salita ng Diyos, kung gaano kalaga si Kristo Jesus, kung gaano kalaga ang Diyos Amang nasa langit, kung gaano kalaga ang Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Timoteo ay ganito, ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 1, inutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Inuutusan tayo ng Diyos na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito. Paano hatulan? Ipayag ang kanyang salita. Pag sinunod niya at isa buhay, ligtas siya. Kapag hindi niya ito sinunod, sinuway niya, nahatulan na siya. Yan ang paghatol ng Diyos. Sabi dito, pangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, ikayatin mo pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Napakaliwanag ang instruksyon ng Diyos. Kaya sabi dito, kaya maging napagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtinsan mo ang kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupin mo yung tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya may dumarating na mga kahirapan. Sabi nung pagtiisan mo ang mga kahirapan na dumarating sa iyo, totoo yan. Marami kami noon nangangaral. Ngayon, konti na lang. Bakit? Marami sila mga kahirapan. Alis sila ng bahay, mangaral para maipayag ang salita ng Diyos. Wala silang bigas. Pagtapos ng wali, uwi sa bahay, walang bigas. Umiiyak ang anak. Kaya hindi niya kaya. Buti sa akin ito. Sariling gastos para masunod mo lamang ang Diyos. Hindi kami tulad ng iba dyan na magwali katapos ibinta niya para siyang si Judas Iscariote. Bininta niya si Kristo Jesus, pinagpalit sa pira. Ganyan din mga nagawali, tapos mga dalang supot. Binibinta niyang salita ng Diyos. Hindi kami ganyan. Nangaral kami dito para sa Diyos, hindi para sa reliyon. Dahil sabi ng Diyos, ipangaral mo ang aking salita, huwag kang magdala ng sobre, lukbutan o supot. Sapat na yung salita ng Diyos na unahin mo ang kanyang karian. Kung unahin mo ang kanyang karian at ang lahat ay dagdag sa iyo. Huwag mo nang isipin mga bagay sa lupa. Isipin mo mga bagay sa langit. Yun ang napakalaga. Hindi ang mga bagay sa lupa. Yan ay panandalian lamang. Ngunit nga ang ibang lingkod ng Diyos, ang mga bagay sa lupa ang kanyang hinahangad, hindi mga bagay sa langit. Kaya sila'y naligaw ng landas. Naligaw. Kailangan natin mga bagay panlangit ang ating unahin, hindi mga bagay panlupa. Dahil kung panlupa ang ating unahin, iligaw tayo ng ating mga handom sa kabuhi. Kinanglan handom natin ay sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Dito sa lupa, duro handom mo. Kumita kang 1,000, kumita ka milyon. Pag namatay ka, impyerno ka naman. Dito walang kita. Kahit naghihirap ka pa. Pag namatay ka naman, langit ka naman. May buhay na walang hanggan. Manirahan ka sa karya ng langit. Higit pa sa first class village sa ibabaw ng lupa. Kahit magpatayo ka pa dito ng palasyo, walang silbi yan sa Diyos. Isang basura lang yan sa kanyang harapan. Kaya
ito pinangangaral natin para mapakita sa mga tao kung gaano kalaga ang kaligtasan na ating hinaharap. Dalawa lang ating patutunguhan, langit at impyerno. Kung hindi tayo marunong magpili ng ating mga daan, tiyak doon tayo pupunta sa daan patungo sa impyerno. Sabi dito, mamuhay ka tulad ng isang matalino, hindi tulad ng isang mangmang, sabi sa Episo. Mamuhay ka tulad ng isang matalino, dahil ang matalino, hinahanap niyang daan ng Diyos. Daan tungo sa buhay na walang hanggan. Doon, daan tungo sa langit, hindi daan tungo sa impyerno. Yan ang mga matalino na tao. Kaya sabi dito sa unang Timoteo, chapter 4, verse 13, ito inuutos ng Diyos. Iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito inuutos sa atin ng Diyos. Kaya ito naman ating ginagawa, nangaral tayo. Dahil ito nais ng Diyos upang marinig ng tao ang kaligtasan na inaalok ng Diyos. At hinanda tayo sa darating na rapture, sa pagbalik ni Kristo Isos. Kaya sabi dito, ukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Huwag mo pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Sabi sa verse 6, ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagbiling ito, at habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito ang tunay na aral, salita ng Diyos na kasulat sa banal na aklat, hindi doktrina ng reliyon. Yan ang tunay na aral na ating sinusunod. Bakit ito gagawin natin? Salita ng Diyos gagawin natin. Dahil sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa bawat pagkain na pumapasok sa ating bunganga, kundi sa bawat salita na lumamalabas sa bibig ng Diyos, ang kanyang salita. Dahil ang pagkain na niluluto ay pagkain ng ating katawan. Ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating espiritu. Pagkain ng ating espiritu. Kaya kailangan mapakain ang espiritu natin. Kaya ito lagi pinangaral ko salita ng Diyos. Nais kong bago kayo kumain ng espiritual na pagkain, ako din kakain din ako ng espiritual na pagkain. Dahil ang sabi dito, napakaliwanag ang sabi dito, ikaw ay mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili. Ang iyong sarili na pagkain espiritual, ang tunay na aral ang sinusunod. Ito ang tunay na aral na ating sinusunod. Dahil sabi sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang lahat ng kasulatan, kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabulaan ng mga maling aral, sa pagpabulaan ng mga maling aral, sa pagtuwid sa likong gawain, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon ang lingkod ng Diyos sa magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Napakaliwanag. Yung sabi naman sa unang Pedro, ay ganito naman sinasabi sa ikalawang Pedro.
Chapter 1 verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo walang makapagpaliwanag sa 5 hulang ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos at pinapahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Walang makapagpaliwanag sa alinmang mga hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Kaya sinabi sa atin dito sa Revelation chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang magtatagumpay ay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Ang magtagumpay, hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya sinabi sa atin ng Diyos dito sa mga gawa. Gawa chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang sariling anak. Sino pinagsabihan ito ng Diyos? Sino? Sino pinagsabihan ng Diyos? Kayo, mga pastor. Kayo, mga ministro. Kayo, mga pare. Kayo pinagsabihan. Kayo, tayo, mga ngaral. Pinagsabihan ito. Sabi dito sa Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Pinapaingat sa atin ng Panginoon sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ang Espiritu Santo naglagay sa bawat kasimbahanan ninyo sa pamagitan ng inyong pag-iingat. Ingatan ninyo ang mga liniligtas ng Diyos na pinadala ng Espiritu Santo sa inyo sa pag-iingat ninyo. Huwag ninyo siyang lait-laitin o hamakin. Huwag kayo magpakita na parang Diyos o parang hari kayo doon sa simbahan. Dahil kayo mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo Isos. Pinapaingat sa atin ito ng Diyos. Makinig kayo, mga pastor, mga ministro, mga pare, para ito sa atin. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong sarili. At lahat na kabilang sa kawan. Lahat na kabilang sa kawan. Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Sino ba ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos? Simbahan ba? Hindi, tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Sa krus ng Kalbaryo, nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang ligtas tayo. Tayo ang iglesia ng Diyos, hindi ang simbahan. Tayo ang iglesia ng Diyos. Dinitwis ito ng mga antikristo, sabi nila simbahan. Hindi. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Tinubos ba ni Kristo na kanyang dugo ang simbahan? Hindi. Tayo mga tao ang tinubos. Dahil ang sabi dito
Sa Roma chapter 3 verse 25, siya itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Napakaliwanag. Tayo ang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin ng iglesia, katawan. Katawan ni Kristo. Tayo. Hindi ang simbahan, dahil ang simbahan ng katawan ni Kristo. Ang ulo si Kristo at simbahan, naging robot na si Kristo. Robot! Tayo ang iglesia ng Diyos na buhay, na kanyang tinubos, na kanyang dugo na nag-agos sa cross ng Kalbaryo. Binili niya tayo ng malaking halaga. Kaya gamitin natin ang ating katawan upang parangalan ng Diyos. Ganitong ginawa ko. Ginamit ko ang aking katawan upang parangalan ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sa unang Korinto chapter 6 verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Ang sabi sa verse 19, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo tinanggap mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Ang sabi dito, sa unang Korinto chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang Espiritu Santo? Nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos. Kayo ang templong iyan. Kaya tayo ang tinubos ni Kristo, na binili tayo ng kanyang dugo, nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Kaya maliwanag ang sabi dito sa mga Gawa, chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng kanyang sariling anak, kamatayan ng kanyang sariling anak, tinubos ng kamatayan ng sariling anak. Kaya ingatan ninyo ang iglesia ay inyong sarili. Una, sabi dito, ingatan mo inyong sarili. Bakit? Dahil kung balasubas ka na pastor, nilapastangan mo ang iniligtas ng Diyos na pinadala ng Espiritu Santo sa iyong pag-iingat. Malaking kasalanan mo. Malaking kasalanan ng isang pastor. Malaking kasalanan ng isang ministro. Malaking kasalanan ng isang pare. Dahil ang mga tao sumasamba doon, iniligtas ng Diyos, hindi kayo. Kaya pinadala sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Hindi ba ninyo naunawaan ito? Bakit parang mga hari kayo? Parang sino-sino kayo? Parang Diyos pa kayo? Magsunod-sunuran ang lahat? Hindi ba nyo naunawaan ang bersikulo na ito? Paano kayo naging pastor? Paano kayo naging ministro? Paano kayo naging pare kung di nyo naunawaan ito? Paano kayo naging lingkod ng Diyos? Dapat maunawaan mo ito. Kaya maraming mga backslider sa bawat kasimbahanan. Bakit? Dahil maraming mga pastor, ministro at pare hindi marunong mag-ingat sa mga iniligtas ng Diyos na pinadala sa kanilang simbahan. Pinadala ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Kaya maraming na backslide dahil sa inyong mga pagkabalasubas ninyong mga pastor, mga ministro at mga pare, hindi nyo inalagaan ang mga niligtas ng Diyos na pinadala sa inyo. Dahil maliwanag sabi dito, hindi nyo kasi nagbabasa, kaya wala kayong alam. Kaya sabi dito maliwanag, sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan,
sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Napakaliwanag. Hindi na ikaw ang nakahanap ng tao. Bahala ka na kung ano gawin mo, sabihin mo ikaw pang nagligtas sa kanya. Hindi. Iniligtas na siya ng Diyos, inipon ng Diyos ang puso niya, kaya pinadala ng Espiritu Santo sa simbahan mo para alagaan mo, hindi para retlaitin, hindi para amakin. Dapat alam niyo itong bersikulo na ito dahil dito kayo nagkasala. Kaya kung ako nagbabasa ng Biblia, napakaraming mga paglabag ninyo sa banal na aklat. Marami. Dami kayo kasalanan dito. Kung basahin ko sa banal na aklat, yan mga kasalanan ginawa ninyo. Mga kasalanan. Akala ninyo nagmamayabang-yabang pa kayo, nagmamagaling-galing pa kayo. Kung nangaral ka ng salita ng Diyos, alakas-lakas pa ng loob nyo magsuya-suya na hindi nyo alam sarili nyo. Hindi nyo alam ang sarili nyo. Dami kayong mga paglabag dito sa bersikulo. Kaya lahat ng reliyon, pinag-aralan ko yan. Kaya alam ko kung ano nilabag nila na bersikulo. Kaya sabi dito, sa unang Korinto chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam, kayo'y templo ng Diyos, at namirahan sa inyo ang kanyang Espiritu, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Kaya mga pastor, mga ministro, mga pare, marami kayong mga member na winasak, kaya maraming backslider dito. Sino may salayan, sino may kasalanan, hindi niya panagutan niyo yan sa Diyos. Dahil binadala sa inyo ng Espiritu Santo upang alagaan ninyo. Ano ginawa nyo? Pinagpirahan lamang ninyo ang tao. Pagkatapos hindi kayo marunong magilot sa may sakit, gusto nyo kayo kamo ang udoy-udoyon. Hindi ka mo kamahan mag-udoy-udoy sa member nyo, kundi gusto ninyo kamo ang udoy-udoyon kang membro nyo. Hindi kayo marunong mag-alaga sa membro nyo, gusto nyo membro nyo mag-alaga sa inyo. Nakatingin ang Diyos sa inyo. Mula umaga, 24 hours, tinitingnan ka ng Diyos kung ano ang ginagawa mo. Pag may marunong pa sa Biblia, sabihin mo, kompetensya mo, bangaw ka. Sipin mo ba na kompetensya mo? Napakabalasubas mo naman mag-isip. Dapat matuwa ka kung may marunong sa member mo sa Biblia. Pakinggan mo, baka siya'y ginamit ng Espiritu Santo upang ipahayag, upang magdagdagan ang karunungan mo. Parang nakita mo lang na parang tinamaan ka, masamain mo na dahil parang hari ka, parang Diyos ka. Nakakatawa ka, ang Diyos nakatingin sa iyo. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Naglilingkod ka, hindi sa Diyos. Hindi naglilingkod ka, hindi kay Kristo Jesus. Naglilingkod ka sa sarili mo lamang para mabuhay ka. Naglilingkod ka sa reliyon. Alam mo mga tao dito, sila audience, hindi. Si Kristo. Si Kristo at amang nasa langit at bilyon ng anghel ang audience doon sa babaw. Nakatingin kung ano ang sinasabi mo. Ngayon, sino magsasabi sa inyo? Dahil kayo sa reliyon nyo, kayo parang hari doon.
Parang Diyos kayo doon. Iwalang member nyo mapagkakasalita sa inyo. Kapag magsalita sila ay masama na. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Kaya sabi dito sa 2 Korinto, dapat ingatan ninyo ang mga tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Alagaan ninyo sa salita ng Diyos, hindi alagaan ninyo. Busugin ninyo sa salita ng Diyos upang masunod nila si Kristo Isos. Hindi busugin ninyo ng inyong doktrina para kayo ang masunod. Busugin ninyo sa salita ng Diyos upang masunod nila ang Diyos. Ang ginagawa naman ninyo ay taliwas. Binubusog ninyo sa doktrina ninyo para masunod kayo. Sa halip si Kristo ipakilala at ang Diyos ang inyong reliyon pinapakilala. Akin reliyon ito. Ako ang hari dito. Naku, napakabalasubas mo naman sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos dito sa 2 Korinto chapter 6 verse 16, tayo'y templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang nagsasabi, mananahan ako at mamuhay sa piling nila. Ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Sila ay magiging bayan ko. Kaya ang sabi naman dito sa Episo chapter 4 verse 17, sabi sa Episo chapter 1 verse 17, at iniling sa Diyos nating Panginoong Jesucristo ang dakilang Ama, napakaluban niya kayo ng Espiritu na ng karunungan. Pagkaluban kayo ng Espiritu ng karunungan. At ang tunay na pagkakilala sa Kanya, naway maliwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan at ang Kanyang pagtawag sa atin. Ito ay kaluwalhatian inila niya sa Kanyang mga hinirang. Yan sabi sa verse 13, Ephesians chapter 1, verse 13. Ay ganito sinasabi niya, kayo may naging bayan ng Diyos. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo mananalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan. Alin ba nagdulot ng kaligtasan? Mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan, hindi doktrina ng reliyon. Hindi ang reliyon ninyo, kundi ang salita ng Diyos. Na manalig sa Kanya, natapos ninyong marinig ang Kanyang salita ng katotohanan ng mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo. Kapag tayo may Espiritu Santo, ito'y tatak ng Diyos sa atin. Na paghirang sa atin, na tinatawag tayong anak niya. Tayo anak ng Diyos. Ang Espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Itong Espiritu Santo ang pangako ng Diyos. Ang ating tatak ng ating kaligtasan upang lubos tayo, mangkin natin ang lubos na kaligtasan. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Ipanganak ka sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung pinanganak ka sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Dahil ang sabi dito,
Kaya ang sabi sa chapter 1, verse 10, ay ganito sinasabi sa chapter 1, verse 10. Ay ganito, sabi niya, dito, sinabi ng Diyos sa chapter 1, verse 10, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ng tao, ni sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Napakaliwanag, ang pagiging anak natin ay buhat sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 30, huwag ninyong dulutan ng bigati ang Espiritu Santo. Huwag ninyong dulutan ng bigati ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Kaya kailangan tayo ipanganak muli sa Espiritu na Santo. Dahil kung pinanganak tayo sa Espiritu Santo, yan ang tatak ng Diyos sa atin. Tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Galatia, chapter 5, ay ganito sinasabi sa Galatia, chapter 5, verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa inyo sa atin. Ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat mag-ari sa ating mga buhay. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sabi sa verse 16, itong sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ay gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Dahil kung ito ang naging patnubay natin sa ating buhay, sabi sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat mag-hari sa ating mga buhay. Ito dapat mag-hari sa ating mga buhay. Dahil ang sabi dito sa Roma, ganito naman sabi sa atin sa Roma chapter 8, ay ganito sinasabi sa Roma chapter 8, verse 10, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag, ang lahat na pinatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang sabi naman sa verse 16, ang Espiritu ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Yaman mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagat kung tayo'y nakipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Tayo'y dadakilain din. Dahil ang sabi dito sa verse 11, Roma chapter 8, verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos ng iyan ang nagbibigay buhay sa inyong mga tawang namatay sa pamagitan ng kanyang sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Maliwanag sabi dito, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Isos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Isos, ang Diyos ng iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay. Ang Diyos ng iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kailangan manaan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Paano manaan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Paano? Alam ba ninyo kung paano manaan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Sabi dito sa 1 chapter 14 ay ganito. 1 chapter 14 verse 13, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi ni Jesus, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama.
ibigin siya ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo mananaan sa Kanya. Kung inibig natin ang salita ng Diyos at inibig tayo ng Diyos at inibig tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo mananaan sa atin, tiyak ang kaligtasan. Kung sakaling magka-rapture, ay mapasama tayo sa rapture dahil inibig natin ang salita ng Diyos. Inibig tayo ng Amang nasa langit, inibig tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo nanaan sa atin. Kung sakaling namatay tayo, na hindi na tayo nakarating sa rapture, ano mangyayari dahil inibig natin ang salita ng Diyos? Dahil inibig natin ang salita ng Diyos, inibig tayo ng Amang nasa langit, inibig tayo ni Kristo at ang Espiritu na naan sa atin. Ano mangyari? Sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng Kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kailangan ang Espiritu ng Diyos ang mag-ahari sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang mag-ahari sa ating mga buhay. Dahil sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin. Ito ang dapat mag-ahari sa ating mga buhay. Ito mag-ahari, hindi kasalanan. Espiritu Santo mag-ahari sa ating buhay, hindi ang mag-ahari sa ating buhay ay kasalanan. Napakaliwanag. Dahil ang Espiritu Santo mag-ahari sa atin, ito isang Panginoon na hindi natin kilala. Siya isang Panginoon. Dapat ang Panginoon na Espiritu Santo ang mag-ahari sa ating buhay para dapat pag dumating si Kristo magkaroon ng rapture, kukunin ang lahat na sumusunod sa Diyos, na may takot sa Diyos, mapasama sa rapture. Pagkatapos ang Espiritu Santo sasama sa itaas, kukunin na sa lupa, kaya wala nang kapayapaan dito sa ibabaw ng lupa na mag-ahari, kundi si Antichrist na. At darating na ang puot ng Diyos sa atin. Kaya kailangan natin. Kaya sabi dito, sinabi dito sa atin sa Pedro, unang Pedro, ay ganito sinabi, sa unang Pedro, dumating ng panahon ng paghukom, ito'y nagsimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsimula, ano ang maging wakas nito mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Sa atin magsimula ang paghukom. Sa atin, paano magsimula sa atin paghukom? Dahil pagbalik ni Kristo, i-rapture ang mga sumusunod sa Diyos. Pagkatapos, maiwan ang mga sumusuway at gumagawa ng kasalanan, hindi sumusunod sa Diyos, maiwan sila sa rapture. Yan ay isang paghukom. Pagkatapos papasok na si Antichrist, kung Kristiyano tayo maiwan, mapasama tayo sa puot ng Diyos. Nga ilaglag sa kapanuunan ni Antichrist, mahulog ang puot ng Diyos. Kasali ka sa puot ng Diyos. Para ka rin isang demonyo na pinaparusa ng Diyos sa panahong iyon. Kaya kung sa atin magsimula ang paghukom, ano gagawin natin? Iayos natin ating sarili sa harapan ng Diyos. Dumating ang panahon ng paghukom, ito'y magsimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung ito'y nagsimula sa mga hinirang ng Diyos, at kung sa atin ito magsimula, ano ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa mabuting balita? Ang sabi dito sa 18, sabi dito, unang Pedro chapter 4 verse 18, tulad ng saad ng kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas,
Ano kaya kinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Napakaliwanag kung ang matuwid ay halos hindi maligtas. Ano kaya ang kinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Bakit hindi maligtas ang mga matuwid? Bakit? Bakit hindi maligtas ang mga matuwid? Dahil sabi dito sa Lucas, bakit hindi maligtas ang matuwid? Dahil sabi dito, Lucas chapter 16 verse 15, kaya sinasabi sa kanila, kayo ang mga nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasa liksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagat itinuturing na malaga ng tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yan, maraming mga matuwid na binigyan niya halaga ang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Kaya mag-aral kayo ng salita ng Diyos para madagdagan ang kaalaman ninyo. Ito lang aking mensahe. Ito lang aking mga aral para sana may napulot kayong aral sa araw na ito. Nadagdagan ang inyong karunungan sa araw na ito. Ito ang aming pangangaral, hindi ito isang reliyon. Ang aming pangangaral kung paano may pagrelasyon sa Diyos, kung paano sumunod sa Diyos, kung paano matakot sa Diyos. Tinuturo dito ang mga pagsunod sa Diyos at hinahayag din dito ang mga tao lumalabag sa kalooban ng Diyos, sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Sa totoo lang ako rin noon nung hindi makasalanan pa ako. Kapag makarinig ako ng salita ng Diyos, parang puro ako na lang. Alam mo ang ginawa ko, ina-accept ko yun. Ayun pala ang pagkakamali ko. Dapat pala, kunin ko yan. Kung hindi ko kunin, hindi ako maligtas, pa-impyerno ako hanggat na unti-unti ko nakuha ang lahat na mga hindi gusto ng Diyos. At ngayon, nakita ko na aking sarili kung paano ko sinunod ang Diyos. Kaya ito aking patutuo kung paano sumunod sa Diyos, hindi sumunod sa reliyon. Sundin niyo ang Diyos. Diyos ang makapagligtas sa atin, si Kristo Jesus. At mag-aaral na kanyang salita dahil dito nakasulat ang lahat na mga kapamakan natin upang maiwasan natin ang lahat na gusto ng Diyos. Nakasulat kung paano tayo mapunta sa langit. Nakasulat lahat dito. Kaya dapat malaman natin paano tayo maging anak ng Diyos kung hindi natin alam ang dokumento na tayo ay isang anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos inaalam ang nakasulat sa papilis ng Diyos kung siya ay anak ng Diyos o hindi. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hanggang dito na lang, sana may natutunan kayo sa ating mga aral tungkol kay Kristo Jesus, tungkol sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Diyos na nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus.